Araw sa inyong lahat at kumusta na kayo? Mahusay sapagkat okay lamang kayo at narito tayo sa ating panibagong aralin at panibagong matutunan. So bago tayo magsimula, maaari ba kayo magsitayo para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Anak, ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. So bago kayo magsiupo, pulutin muna ang mga basura na kakalat sa ilalim ng inyong upuan at pakiayos ng linya ng inyong mga upuan. Maraming salamat at maaari na kayong magsiupo. So para naman sa mga lumiban sa ating klase, so maaari ninyong kunin ang name tag na nadikit sa pader kung saan ilalagay nito sa inyong kanang bahagi ng inyong uniform at kung sino man ang matitira ay siyang ililista ko sa lumiban at kung sino man yung kumuha ay ililista ko sa hindi lumiban. Maraming salamat. Magandang araw muli sa inyong lahat para sa ating panibagong aralin. At kumusta na kayo? Mahusay. So bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari ko ba kayong tanungin kung ano ang ating nakaraang aralin? Maraming salamat. Ang ating nakaraang aralin ay patungkol sa sarsuela. So tiyak na kayo ay may maraming natutunan sa ating nakaraang talakayan. So ngayon ay magkakaroon muli tayo ng isang panibagong talakayan. At bago yon, magkakaroon muna tayo ng isang maikling gawain. So ang ating gawain ay pinamagatang emoji quest kung saan kayo ay bubuo ng isang pangungusap batay sa emojis na aking i-representa sa harapan. So ang bonus challenge naman ay may power-ups kayo kung So, tayo na muli ay gagawa ng isang maikling gawain na pinamagatang emoji quest. Kung saan, kayo ay bubuo ng isang pag-usap na nakabatay sa emoji na aking iprepresenta sa harapan. Kung saan kayo ay may power-up points kung ang inyong gagawing pag-usap ay malikhain, nakakatawa o may twist ang iyong pag-usap na gagawin. Malinaw ba? Mahusay. So, ang ating unang emoji ay ayan. Maaari nyo bang gawin ng pag-uusap? Mahusay. Siya ay masayang nag-aaral. So, ikaw ay may 5 puntos para sa emoji quest natin. Pangalawa, maaari bang may sumugot? Maraming salamat. Siya ay nagagalit. Meron kang 5 puntos para sa ating gawain ito. Maaari bang may sumagot? Siya ay nagtatanong. Maraming salamat. Ikaw ay may 5 puntos sa ating gawain ito. At ang pang-apat at ang pang-huli ay maraming salamat. Siya ay nanghihingi. So, ikaw rin ay mayroong 5 puntos. Kung ang sasagot sa ating mga gawain ngayon ay mayroong tagli 5 puntos kada sagot. Kung saan, siya ay bibigyan mamaya ng mga rewards para sa kanilang nasagot na mga gawain. Maraming salamat. So, base sa ating gawain, meron na ba kayong nalalaman o meron na kayong idea sa ating talakayan? Kung wala pa, tayo ay dumako na sa ating talakayan. Ngunit bago yan, narito muna ang ating layunin para sa araw na ito. So sa ating layunin, sa pagtatapos ng aralin, kayo ay inaasahang masusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan at natutukoy ang iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit na ipapakita ng interes ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling pananaw o refleksyon tungkol sa kahalagahan ng uri ng pangungusap sa isang hanggang pampanitikan at nakakasulat kayo ng isang maikling talata o dialogo gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap upang maipakita ang pag-unawa sa tekstong natalakay. So, maliwanag ba? So, mahusay. At tayo na dumako sa ating talakayan ngayon na pinamagatang. May nalalaman na ba kayo para sa ating talakayan sa araw na ito? Ang ating talakayan ay patungkol sa maikling kwento. Meron ba kayong nalalaman patungkol sa maikling kwento?
Maraming salamat. So, isang maikling kwento. Ang maikling kwento ay isa itong uri ng pampanitigang akdang pasalaysay na kung saan ay nakasentro sa paglalarawan ng isang pangyayari at sinusuri ito batay sa iba't ibang elemento tulad ng pananaw, tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian at tema. So ngayon ay tatalakayin natin ang patungkol sa maikling kwento at ang mga elemento nito. May nalaman na ba kayo tungkol rito? Maraming salamat sa iyong ideya. Ang mga maikling kwento ay may iba't ibang elemento. Una na rito ay ang pananaw. Ang pananaw ay isang tumutukoy sa kung sino ang nagsasalaysay ng kwento. Ibig sabihin kung ito ba ay siya ang nagsasalita, ako, or yung ibang tao ang nagsasalita. Ibig sabihin ito yung perspektibo na kwento sa isang maikling kwento. Maaaring isa ito nasa unang panauhan, ikalawa, o ikatlong panauhan. Maliwanag ba? Maraming salamat. Pangalawa naman ay ang mga tauhan. So, hindi gagana ang isang maikling kwento kung walang mga tauhan. Ang mga tauhan, ito yung mga karakter roon sa isang maikling kwento kung saan sila ang nagbibigay buhay sa kwento at sila rin ang likhang karakter na nakararanas ng iba't ibang pagbabago habang umuusad ang kwento sa maikling kwento. Pangatlo naman ay maaari mo ba itong basahin? Maraming salamat. Ang tagpuan, kung saan ito yung lugar, kung saan nagaganap ang pangyayari sa isang maikling kwento o salaysay. Ito yung tawag sa panahon at lugar at pinangyarihan ng kwento. Pang-apat naman ay ang tunggalian. Mayroon ba kayo nalaman tungkol dito? Maraming salamat. Ay, tunay nga ang iyong sinabi na ang tunggalian ay ito ay ang hidwaan sa pagitan ng paunahing tauhan at ang mga karakter sa kwento. Maaari itong laban sa kalikasan, sarili, tao sa kapwa, at tao laban sa lipunan. Nakuha ba? Mahusay. At ang panglima naman ay ang banghay. Ang banghay naman ay ang maayos na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari na bumubuo sa kabuuan ng salaysay. Ibig sabihin ng banghay, ito yung pagkakasunod-sunod at pagkakabuo ng mismong maikling kwento. Ito rin ay ang malakas na struktura ng kwento kung saan ipinapakita paano nagsimula, umunlad, at nagwakas ang isang maikling kwento. Nakuha ba? Maraming salamat. At ang pang-anim ay ang tema na kung saan ito yung pangunahing ideya o ito yung aral na makukuha sa maikling kwento. At ito rin yung ipinapahatid ng mga akda sa mga mamabasa nito. So, nakuha ba ang tema? Maraming salamat. Habang binabasa ninyo ang kwento, isipin ninyo na mabuti ang mga sumusunod na tanong. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang kanyang naging suliranin? Ano ang naging papel ng ama sa buhay ng anak? At ano ang aral na makukuha natin sa kwento? Natapos yun na bang basahin ng ating maikling kwento? Maraming salamat. Ngayon naman, ano ang inyong naging obserbasyon o ano ang naging mensahe ng maikling kwento? Batay sa ating maikling kwento, ang kwento ay hindi lamang tungkol sa saranggola, kundi tungkol ito sa pangarap, pagsusumikap, at paggabay ng magulang. Ngayon, napansin ninyo ba na sa kwento ay may iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng kaisipan at damdamin? Dito naman papasok ang ating susunod na paksa, ang syntax. Ang syntax ay tumutukoy sa pagbubuo ng pangusap kung paano pinagsasama-sama ang mga salita upang makabuo ng malinaw na ideya. May 4 na uri ng pangusap ayon sa gamit at ang mga ito ay makikita rin sa ating binasang kwento. Una, ang paturol o pasalaysay. Nagpapahayag ito o nagsasalaysay ito ng isang katunayan o kalagayan at ginagamitan ng tuldok sa katapusan nito. Ang mga halimbawa nito ay, ang Pilipinas ay bayan ng magigiting,
Masipag na empleyado si Bonnie. Ako ay naglalakbay patungo sa aking pupuntahan. Pangalawa naman ay ang patanong. Nagtatanong o nag-uusisa sa isang bagay o pangyayari at naghihintay ng kasagutan at ginagamitan ng tandang pananong. Ang mga halimbawa nito ay, ano ang ireregalo natin kay Emma? Aalis ba tayo bukas? Saan ka pupunta? Mayroon bang bagyo? Pangatlo naman ay ang pautos o pakiusap. Nagpapahayag ito ng utos o pakiusap at ginagamitan ng tuldok. Ang mga halimbawa nito ay, pakilinis mo ang iyong kwarto. Pwede bang tumahimik kayo? Magwalis ka sa bakuran. Pakikuha ang labahin. Pang-apat naman ay ang padamdam. Nagpapahayag ng masidhing damdamin at ginagamitan ng tandang padamdam. Halimbawa, nako, nabasag ang baso. Umalis kayo sa harap ko. Mananalo tayo. Nauunawaan niyo ba ang ating diskusyon? Magaling! Ngayon naman, ilalapat ninyo ang inyong natutuhan. Para sa ating gawain na tatawaging kwento pick, hahatiin ko kayo sa 6 na grupo. Bawat grupo ay pipili ng isang elemento ng kwento, tauhan, tagpuan, banghay o suliranin. Gagawa kayo ng 4 na pangusap. Isang pasalaysay, isang patanong, isang pautos at isang padamdam. Pagkatapos ay pipili kayo ng isang miyembro na magbabahagi ng inyong sagot sa klase. Maliwanag ba? Maraming salamat. Ngayon ay simulan na ninyo ang inyong unang gawain. Okay, natapos na rin natin ang ating unang gawain. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pangalawang gawain na tatawaging sentence switch. Isusulat niyo sa papel ang isang pangusap mula sa binasang kwento na iyong napili. Pagkatapos ay baguhin ang uri ng pangusap sa 3 paraan sa pamamagitan ng paggawa nito bilang patanong, pautos o pakiusap at padamdam. Siguraduhin malinaw ang bawat pagbabago at nakabatay pa rin ito sa diwa ng orihinal na pangusap. Maliwanag ba? Maraming salamat. Ngayon ay simulan nyo na. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pangatlong gawain na tatawaging uri reveal. Makinig ng mabuti sa pangusap na aking babasahin. Isusulat mo lamang ito sa papel kung anong uri ng pangusap ang ipinadinig, kung ito ba ay pasalaysay, patanong, pautos o pakiusap o padamdam. Maghanda ako ng 5 pangusap at isusulat nyo lamang ang tamang uri sa bawat bilang. Natapos na rin natin ang ating 3 gawain, section Bakunawa. Ngayon naman ay magtatawag ako ng mga mag-aaral upang sasagot sa aking mga katanungan. Para sa ating unang katanungan, paano nakatutulong ang mga elemento na may maikling kwento sa mas malinaw na pag-unawa sa kwento? Maaari ko bang marinig ang kasagutan ni Kuya Lester? Maraming salamat, Kuya Lester. Susunod naman ay, paano mo magagamit ang iba't ibang uri ng pangusap, ang pasalaysay, patanong, pautos, padamdam sa pagsusuri ng kwento? Maaari ko bang marinig si Ate Alec? Mahusay, Ate Alec, ikaw ay nagbahagi ng mga halimbawa sa iyong mga kaklase. Alin sa mga uri ng pangusap ang pinakamadaling gamitin para mailahad ang damdamin ng tauhan at bakit? Maaari ko bang marinig ang kasagutan ni Kuya Earl? Napakahusay, Kuya Earl. Paalala lamang, pumili ng isang paksa, halimbawa, pamilya, paaralan, kalikasan o kaibigan. Siguraduhin malinaw at magkakaugnay ang mga ideya sa iyong talata at ilarawan ng maayos ang paggamit ng bawat uri ng pangusap. Maaaring sumangguni sa pamantayan sa pagmarka na ito. Kailan nyo ito isusumite? Isusumitin nyo ito sa susunod nating pagkikita o sa susunod nating klase. Bago natin tapusin ang ating klase, ay wala na ba kayong mga katanungan? Kung wala na kayong mga katanungan ay naway may mga aral kayong natutunan sa ating diskusyon sa araw na ito. Paalam na sa lahat, Section Bakunawa.